Birthday nga pala ngayon mga ka-dreamers ni Papa, kaya naman magluluto kami kahit kaunting handa. Bali pansit nga pala itong niluto namin dahil sabi nga pampahaba ito ng buhay. Maaga nga pala kami ngayon mga ka-dreamers, pumunta nga pala rito sa bahay kubo. Mabuti na nga lamang nagkataon na wala kaming pasok ngayon. Sobrang init kasi talaga ng panahon, kaya naman naka-asynchronous class lamang. Ay saktong-sakto naman sapagkat ngayong araw nga ay birthday na ni Papa. Kaya naman naisip namin ay mas maganda na handaan siya ngayon. Baka kasi magtampo tapos magparamdam pa sa amin mamaya. Sa sobrang hirap baga naman mga ka-dreamers ng buhay talaga noon, kaya naman hindi namin si Papa hinahandaan. Maging nga sa kaarawan namin ay madalang pa sa patak ng ulan kapag kami ay naghahanda. Subalit dahil nakaangat-angat na tayo mga ka-dreamers ngayon, kaya naman maghahanda na tayo. Siyempre yung payak lamang ang mahalaga ay mayroon. Sa aking palagay naman ay matutuwa na noon si Papa. Kasi after so many years, mahandaan na rin namin uli siya. Dahil noong nakalipas na taon nga mga ka-dreamers, hindi pa rin namin nahandaan noon si Papa. Nagsisimula pa lang kasi ako noon sa pagiging content creator. Kaya naman ang buhay talaga ay parang isang kahig, isang tuka. Pero mabuti na lamang at dumating nga yung ganitong opportunity. Malayo pa man sa buhay na pinapangarap, pero mas malayo na sa dating pamumuhay. Sapagkat kahit papaano nga mga ka-dreamers, halos magkakasama na kami magkakapatid. Siyempre nakasasama na rin namin si Mama na dati ay 3 beses lamang umuwi sa isang taon. Kaya don't lose hope mga ka-dreamers, God is good all the time. Dahil darating din ang araw na ibibigay niya sa atin ang ating ninanais sa buhay. Ay mabalik nga tayo mga ka-dreamers, dito sa aming preparasyon ay binabayo ko na nga pala itong sibuyas at bawang. Nakapagayat na rin sina ate ng carrots. Nailaga na nga pala sa bahay itong isang buong manok, kaya naman hinihimay na lamang ni Bunso ngayon. Bali si Mama nga pala nagbabantay dito nga sa kanyang apo. Habang ito nga ang aking isang pamangkin ay pinapalo itong pusa. Alas 8 pa nga lamang mga ka-dreamers ng umaga, pero tirik na agad ang araw. Mabuti na lamang kahit papaano ay may kaunting hangin dito nga pala sa kubo. Magsisimula na nga pala kami magluto, kaya naman nagdupong na nga ako ng apoy. Palapa at uyo nga lamang pala mga ka-dreamers ang panggato nga namin. At iyan nga pala ay kuha lamang dito sa 3 puno na niyog dito sa kubo. Sinimulan ko na nga pala magsangkot siya nito nga palang sibuyas at bawang, at isinunod ko na rin itong karne. Bali hinalo-halo ko nga lamang mga ka-dreamers at nilagyan na rin ng mga pampalasa. Baka kasi kapag natikman iyan ni Papa mamaya ay magreklamo, baka sabihin matabang. Charot. At para nga mas malasa, inilagyan na rin namin iyan diyan ng isang Nor chicken. Bali ika 53rd birthday na nga pala mga ka-dreamers ngayon ni Papa. Medyo bata pa nga si Papa kumpara sa edad ni Mama. Dahil ngayon nga ay 63 years old na si Mama. 10 years nga pala ang gap ng edad nila. Kaya huwag kang mag-alala kung single ka pa rin ngayon. Dahil malay mo yung taong inilaan sa'yo ni Lord ay nasa elementary pa lang. Charot. Abay tignan nyo naman ang mukha riyan ni Mama, parang hindi 63 years old. Paano ba naman nadagdagan ng mga happiness niya dahil sa kanyang mga apo? Malalapit nga pala yung kuha na video, kaya naman pumunta ako sa malayo. Para lamang makakuha ko ng ibang anggulo ay nagtiyaga ako rito sa initan, at iyan ang behind the scene. Medyo mainit na nga pala ang singaw, kaya naman ibinabad na sa plangganang may tubig itong aking mga pamangkin. Bigla nga akong naiinggit sa kanila mga ka-dreamers, kaya naman napaiisip ako na bumili na lamang din ang sarili kong swimming pool. Charot. Ay mabalik nga tayo mga ka-dreamers dito sa aming niluluto. Kumukulo na nga pala, kaya inilagay ko na itong pansit. Para nga hindi masyadong mahaba ay pinuputol ko muna. Ang katulong ko nga rito ay si ate. Bawat paglagay ko nga ay tinutubog naman ni ate gamit nga itong sandok. Dahil baka mamaya ay magreklamo na naman si Papa. Huy. Ay sa mga nagtatanong kung nasaan nga ba si Papa, ay naroon po sa sementeryo. Nagpapahinga lamang at medyo napagod din sa buhay. Babalik na lamang daw siya mga ka-dreamers kapag okay na. Ay masabi ko lamang mga ka-dreamers, hindi na talaga namin nadadalaw si Papa sa sementeryo. Simula nang mapunta kasi kami rito sa Quezon Province ay hindi na kami nakabalik sa Batangas. Sobrang bilis lamang din talaga ng panahon, sapagkat hindi ko lubos akalain na magti 21 years na pala si Papang patay. Bali namatay kasi mga ka-dreamers si Papa ay June 21, 2004. Sobrang bata pa talaga niya nang kinuha siya sa amin ni Lord. 33 years old kasi nang siya ay pumanaw. Sobrang liliit pa rin namin mga ka-dreamers noon nang mamatay si Papa. Ay akin nga natatandaan parang 3 taon pa lamang ako noon, tapos si Bunso ay 1. Ang panganay naman sa amin ay parang 10 taon. Manaon talaga mga ka-dreamers ang ginawa ni na Mama at Papa. Abay kasi sipag kahit gabi nagtatrabaho. Kasi magkakasunod talaga ang edad ni na Kuya at Ate. 10, 9, 8, tapos sumunod ako 3, tapos si Bunso 1. Abay 8 pang araw sana kami mga ka-dreamers, namatay lamang daw yung sinundan ko. May 2 pa kasing namatay na nasa pagitan ko at ni ate. Nagtataka nga ako at biglang umabot ng 5 years ang gap namin ni na ate. Yung pala may 2 na namatay. Bali sabi nga ni na Mama ay kambal daw iyon. O di ba yan ang patunay mga ka-dreamers na sobrang sipag talaga ni Mama. Charot. Abay wari ko kung hindi agad namatay si Papa, abutin pa ng 12. Huy. Sabi nga sa akin ni na Mama,
noon daw bata pa ako, akala ko lamang daw ay natutulog si Papa. Sapagkat noong ibinabaon ng araw ang kabaong ni Papa sa lupa, ay sabi ko ay huwag niyong ibaon, natutulog yan. Ganun talaga kapag bata pa, walang kamuwang-muwang sa tunay na nangyayari. Habang nagkakainan nga pala kami rito mga ka-dreamers, ay dumating si na Kuya. Sa mga nakamimiss, ayan nga pala si Mama, na mas pinili kaming alagaan na 5 anak niya kesa mag-asawa ulit. Sapagkat kung tutuusin nga mga ka-dreamers, pwede na mag-asawa pa talaga si Mama noon. Kaso napagod yata kay Papa, kaya naman hindi na nag-asawa ulit. So ayan, medyo mainit nga pala talaga ang panahon, kaya naman nakakita kami ng mura, pinaakyat ko yung aking bayaw. Ganito kasi yung masarap kainin kapag ganito talaga yung panahon. Medyo may kalabisan na ang paggamit ko ng mga salita. Wala, ikaw lang yung naisip ko wala nang iba huy. 4 na piraso nga lamang pala ng mura yung nakuha namin. Medyo nakauuhaw na talaga, kaya naman sinimulan ko na ngang kayurin. At para nga mas mabilis ay tinulungan na nga ako riyan mga ka-dreamers ni Bunso. Lalagyan nga pala namin ng Dorin tapos Alaska. Hindi yan sponsored mga ka-dreamers, pero napakasarap kasi ng mura kapag nilalagyan. Pagkatapos naman ay nilinis ko lamang itong pinagkayuran ko. Wala kasi masyadong pinggan dito sa kubo, kaya naman dyan na kami kakain. Di hamak naman na mas sumasarap nga mga ka-dreamers ang mura kapag dito kumakain. Halay, medyo napahaba mga ka-dreamers ang aking video, kaya naman hanggang